Hindi lahat ng digmaan ay may sigawan. May mga laban na nagsisimula sa katahimikan at doon mas maraming nasasaktan. Tahimik ang opisina nang pumasok si Elena. Walang bulungan. Walang nagtatawanan. Parang lahat ay nagpipigil ng hininga. Ang dating maingay na hallway ay parang simbahan, banayad ang galaw, maingat ang bawat hakbang. Alam niyang may mali. Hindi ito ang katahimikang panatag. Ito ang katahimikang may binabalak. Habang naglalakad siya papunta sa mesa niya, napansin niyang may ilang empleyadong hindi na tumitingin sa kanya. Ang iba naman pilit na umiiwas. Hindi dahil galit, kundi dahil takot. Sa loob ng opisina ni Elena, may nakaabang na sobre. Walang pangalan, walang pirma, pero malinaw ang mensahe. Isang notice ng administrative review. Hindi suspendido, hindi rin tanggal, pero sapat para iparamdam na may gumagalaw sa ilalim ng mesa. Umupo si Elena, dahan-dahan, hindi siya nagalit, hindi rin siya nataranta. Sa halip, napapikit siya saglit, parang binabalikan ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa kabilang bahagi ng gusali, tahimik na nakaupo si Claudia. Hindi na siya ang maingay. Hindi na siya ang lantad na naninira. Ngayon, siya ang tila nagmamasid at sa unang pagkakataon, siya ang mukhang kinakabahan. Lumapit sa kanya ang lalaking may maamong ngiti. Ang parehong lalaking unang nagpakilala bilang kakampi. "Relax," mahina nitong sabi. "This is just procedure." Napatingin si Claudia sa kanya. "Procedure?" Pabulong niyang tanong. "Bakit parang masyado kang sigurado?" Ngumiti lang ang lalaki. Ang ngiting hindi umaabot sa mata. Samantala, bumaba si Elena sa parking area kung saan naghihintay si Mang Arturo. Nakaupo ito sa gilid, hawak ang sombrero, tahimik na nag-iisip. "Pa," sabi ni Elena. Nagsimula na. Tumango si Mang Arturo. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Hindi na ito laban ng emosyon, wika niya. Ito na yung laban ng katalinuhan. Kinagabihan, binuksan ni Elena ang lumang kahon na minsan nang nagbukas ng sugat sa puso niya. Mga dokumento, lumang resibo, mga pangalan, mga petsa, isa-isang piraso ng katotohanan. Doon niya napansin ang isang detalye, isang pirma na paulit-ulit, lumalabas sa mga lumang papeles. Hindi kay Claudia, hindi rin sa board, sa kanya, sa lalaking mukhang mabait. Sa sandaling iyon, napangiti si Elena, hindi dahil masaya siya, kundi dahil malinaw na sa kanya ang susunod na hakbang. Hindi siya atake agad. Hindi siya sisigaw. Hindi siya maglalantad. Maghihintay siya dahil ang mga taong sanay magtago sa katahimikan ay kadalasang nagkakamali kapag akala nila ay panalo na sila. Kinabukasan, sa harap ng board, humarap si Elena ng mahinahon. "Handa akong sumailalim sa kahit anong review," malinaw niyang sabi. "Wala akong itinatago." Nagkatinginan ng mga miyembro. May ilang nagulat. May ilang napatingin sa lalaking may maamong ngiti. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Hindi halata, pero sapat para mapansin ng isang taong nagmamasid ng tahimik. Paglabas ng gusali, huminga ng malalim si Elena. Hindi pa ito ang laban. Hindi pa ito ang panalo. Pero ito na ang simula ng pagbawi. "Isaya sapat na putanim apat, ngunit ang Diyos ay aking kanlungan at lakas. Isang matibay na tulong sa oras ng kagipitan. Kaya hindi ako matatakot kahit na bumagyo ang lupa at gumalaw ang mga bundok sa puso ng dagat. May mga panahong aakalain mong talo ka na dahil tahimik ang mundo sa paligid mo. Pero minsan, ang katahimikan ang patunay na gumagana ang katotohanan." Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Salikod ng Dura at Dugo. Kung naniniwala kang hindi kailangang sumigaw para lumaban, isulat sa comments ang salitang "Kasmart". I-share mo rin ito sa isang taong kailangang paalalahanan na ang tunay na lakas ay marunong maghintay. At abangan ang susunod na episode ng Salikod ng Dura at Dugo. Dahil sa susunod, unang magkakamali ang kaaway at magsisimula ang tunay na pagbagsak. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.